Ulit, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung batang-batang congressman mula sa Cavite. Na malamang proud na proud si PD. Alam nyo po, idol ko yung dalawa, yung kahit pa ulit-ulit nyo na ito naririnig, idol ko po yan, yung tatay niya si PD at saka si Marcoleta. Silang dalawa po talaga, at saka si Boying din, no? Silang tatlo po talaga yung bumakbak sa ABS-CBN. Kaya talagang bilib ako sa tatay nito at nagmana yata itong si PD, si Kiko Barsaga sa kanyang ama. Pag-uusapan din po natin, si Vince Dizon po, tila iimbestigahan, no? Tila iimbestigahan po itong si Mark Villar, dati pong DPWH secretary nung panahon ni Tatay Digong. So alam na natin ngayon, no, kung ano po yung papel ni Tito Soto dito po sa administrasyon na to. Ganon din to si Vince Dizon kasi ano pala, no, talagang pamatay sunog lang. Gusto nilang yung create nilang sunog, gusto nilang patayin. Yung actually nagsimula tong sunog na to dito rin kay BBM din Gustong magpasikat nung SONA, no? Hoping na kaya nilang i-divert yung galit ng mga tao pag nasimulang expose tong mga hoping na pwede pa rin nilang i-divert papunta sa mga Duterte, no? Na katulad ng ginagawa nila ngayon, etong galit ng tao sa flood control. Yan yun, pasikat. Nagsimula po sa pasikat ni Marcos. Hindi ko po alam kung magkano-ano sila. Si Nino tsaka si PD Barsaga. Hindi ko po alam. Nagsimula po sa pasabog ni BBM kasi mag-aminan tayo. Wala po siyang maipagmalaki nung SONA Kaya ang pinagmalaki niya po sa SONA, yan yung binabantayan natin, di ba? Tila naghahabol siya Naghahabol siya ng mga pwedeng maipagmalaki sa SONA. Maski nga yung pag-imbita sa kanya ni Donald Trump, hindi niya na ipagmalaki. Di ba? Wala talaga, wala. Zero ng malalaking mga hindi mo pwedeng ipagmalaki lang yung pangarap, no? Tapos na yung midterm pangarap pa rin yung ipagmamalaki mo. Kaya nag-iba naman po siya, no? Sa SONA niya. Nag-iba naman po na may pagmamalaki. In fact, yan pong flood control, dati niyang pinagmamalaki yan. Sa naunang SONA, pinagmalaki niya yan hindi niya na pwedeng ipagmalaki. Wala po siyang may pagmamalaki ngayon dahil ang buhos ng kanyang paggasta ay dito po sa ayuda at flood control projects. Kaya ano ipagmamalaki mo? Wala naman resulta yung ayuda na yan Yung ayuda magre-resulta lang dapat dito sa pagkapanalo nila. Pero talo pa rin sila Teka lang, patayin ko lang to at nangamoy na yung aking niluluto. Yung ayuda nila, dapat sa dalawang panalo. Panalo sa election, midterm, at panalo dito sa kay VP Sara, yung impeachment. Yan dapat yun Kaya sila gumasta ng malaki sa ayuda. Wala ring resulta. Talo rin sila. Kaya ang ginawa ni Marcos, umasta. Actually, umasta lang naman siya Umasta na magiging magiging corruption buster, no? Pipigilan niya ang corruption. Tinawag niyang mga guni-guni
ang mga flood control project. O para masimulan. Na tinanggap naman ni Marcoleta yung hamon ng imbestigahan o manguna siya rito sa Blue Ribbon Committee. Tama na po yung direksyon ni Marcoleta. Yan tama talaga, matukoy kung sino yung ano. Kasi para saan yung investigasyon? Kung hindi kayo papunta dyan sa mastermind, yung may pinakamalaking kinita, na all along nagtataka ko bakit sa Bulacan lang. Kaya naman natalakay yung Mindoro dahil ang sipag ng gobernador na maglantad ng mga katiwalian ng mga picture, na wasak agad, katatayo pa lang wasak agad. Ang sipag eh. Ito na ngayon ang kalagayan natin. Na-expose itong mga diskaya, mga nepo babies, na-expose po sila lahat. Nasimulan po yung Blue Ribbon Committee. Nakita nyo yung contrast sa TRICOM at Blue Ribbon. Yung TRICOM, maliitan, no? Mga personalidad na patungo po sa Duterte. Alam nyo po, malinaw po yung sinabi ni Marcos eh. Yung budget lumubo sa flood control panahon niya. No? Kaya dapat ang focus ng lahat ng investigasyon yung panahon ngayon. At yun naman talaga dapat. Bakit? Wala naman po tayong issue ng ghost project nung panahon ni Tatay Digong eh. Natitiyak mo ba, Badong, na walang issue? Opo. Paano ko po natiyak? Kaaway, kalaban ni Tatay Digong, oligarko. Yung lahat ng oligarkiya sa Pilipinas, galit kay Tatay Digong. Kaaway, kalaban ng mga na Tatay Digong, yung lahat ng mainstream media. Lahat, maliban sa SMNI. O paminsan-minsan sa Net25. Lahat yan, kalaban. Yan bang laki ng pera ng mga oligarko at pera ng media na may-ari din oligarko? Yan ba hindi sila makakakita ng katiwalian? Pinipilit nga nila magkaroon ng katiwalian yung confidential fund eh. Di ba? Hindi nyo ba naisip? Ito sa atin lang wag na sanang makalabas Parang baliw lang. Atin lang Hindi nyo ba naisip na mayroon pang budget si BP Sara bukod sa confidential fund? Kung magnanakaw si BP Sara, dapat nakita rin nila yung lantad na pondo. May mga lantad na pondo eh. Hindi naman lahat ng budget ni BP Sara confidential fund eh. Bakit wala silang nakitang nakawan sa mga lantad na pondo? Kasi nakalantad eh. Ikalawa, wala rin naman silang nakitang nakawan dyan sa confidential fund eh. Inintriga lang nila sa tulong ng media. Imagine niyo, pwede ba kayong magreklamo? Nung una, ano nirereklamo nila? 11 days. Set up talaga eh. Na-set up talaga si BP Sara. Imagine niyo kung sino yung sponsor ng, baka magulat kayo, baka nakalimutan niyo lang, sino yung sponsor ng bill ng budget ni BP Sara? Natatandaan niyo pa kung sino yung congressman o sponsor? Si Kimbo. Saan ka nakakita ikaw ang sponsor tapos ikaw ang unang nanira? Hindi ba? Hindi ba ano yun? Hindi ba yun set up? Wala nang masiset up dun. Yung sponsor mismo ang nanira sa kanyang ini-sponsor ang budget. Balik tayo rito sa mga... Ngayon, ano po ang ginagawa nila? Kay Marcoleta, malinaw. Matutukoy na yung... actually, tinukoy na eh. Di ba? Kinakailangang magkaroon ng... Ang susi po dyan, sa mga ganyang investigasyon, hindi po yung kaalaman ni Lacson. Hindi po yung naimbestigahan ni Lacson. Kung hindi, makakuha ka ng mga whistleblower. Lahat po ng investigasyon na
Tignan nyo po yung kay Napoles. May mga whistleblower po yun. At ang whistleblower ni Napoles ay mismong kanyang kamag-anak na pinagtitiwalaan niya. Nasa operation mismo nung kanyang ginagawang krimen. Si Marcoleta po naghanap po ng whistleblower. Samantalang si Lacson, aminado siya na maraming lumapit sa kanya, gustong magpahayag. Ano po ang ginawa niya? Kung hindi 100%, ay hindi kayo po pwede. Kaya wala pong whistleblower. Kung wala kang whistleblower at aasa ka lang sa investigasyon ng chairman, hanggang saan ka lang makakarating? Tama po yan. No? Tama po na merong mga makakasuhan katulad ng ginagawa nito ni Vince Dizon. Nung una, nagtataka ako kay Vince Dizon. Bakit Bulacan ng Bulacan ng Bulacan ng Bulacan? Siguro nahalata niya rin. Baka mahalata kami na Bulacan lang ang tinitira namin. Pumunta naman kami sa Mindoro. See? Nakikita niyo yung pattern? Mula po sa pagtukoy sa malawakan, yung talagang operasyon nitong mga to, mula po sa pagbabudget, kita nyo sila Cabral na lantad na kay Marcoleta Napursun niya na lahat Na mula pa lang sa pagbabudget, may insertion na, nakakapasok na riyan yung mga contractor. Ang link na lang na hinahanap, malinaw na yun na yung DPWH tsaka contractor yung kutsabahan nila. Pero sino pong matalinong tao ang mag-iisip na ang nagkutsabahan lang, DPWH tsaka yung contractor? Bakit nag-i-insert ng budget yung mga congressman at mga senador? Ayan, katulad niyan, di ba? Yan yung gusto ng media Tumutok tayo kay Maine Mendoza. At saka dito, ang ginagawa nila ngayon, maraming maliliit na bagay. Nakuha nyo? Kita mo to si Viral. Hindi naman ako sa'yo Viral, hindi kita tinitira, no? Pero yan ang epekto niyan. Connect the dots. Meron pa siyang ganon, di ba? Connect the dots. Vizcaya, Vico Soto, mga ninong Maine Mendoza. Maliitan po yan Isang congressman lang yan Nakukuha po ninyo, ganyan po patungo. Nagtatakip po sila, mukhang marami silang ginagawa, punta rito, punta ron sa Vince Dizon, kung saan-saan, at mag-ano na, ito ay malawak na binuhay ang patay. Magkikreate lang sila ng mga salitaang ganun. Yan yung sinasabi natin, na nagmula ka sa maliit, natuklasan mo na palaki ka na, tapos babalik ka na uli sa mga maliliit. Dito na lang uli sa asawa ni Maine Mendoza, dito na lang uli sa mga engineer ng Bulacan, binigyan lang ng pangalan ng BGC Boys. Yung BGC Boys ba, nag-ooperate ba sila sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas po yung anomalya Yun yung point natin. Okay lang po yan, specific, di ba? Specific ka muna, papunta ka na sa mataas. Papunta na tayo sa mataas, mataas na Imposible kasi na walang ugnayan yung nagko-control ng budget. Yun po yung connect the dots natin, hindi po yung maliliit na isang congressman, may ugnayan yan kay Tito Soto. Wala po yan. Yung ugnayan ni Tito Soto at saka ni Romualdez, yung tukuyin natin, hindi po yung maliit na, kumbaga, okay kung may tinira yan. Tignan niyo po yung mga picture na lumalabas. Si Atayde, magkasama sila ng engineer ng Bulacan, si Alcantara. Kaya lang, nakapokus ka pa rin dun sa BGC. Hindi naman po sakop ng BGC Boys, yung buong Pilipinas. Ang problema po natin, pinapopokus tayo dito lang tayo sa BGC Boys, magalit tayo dyan, lalaki ng pera niyan, etc. Tapos, eto pa ang malupit. Bulacan lang yan
Paano ibang parte ng Pilipinas? Ano sabi ni Soto? Eh, okay na yan. Ganyan na rin yung operasyon sa iba eh. Ganyan na rin daw yung operasyon sa iba. Wala kang natutukoy na ano eh. Natukoy na rin yan eh. Actually, natukoy na rin yan eh. Ano, pinakontempt nga yan ni Marcoleta. Ano yung bago nyo? Ang bago nila, bumaba tayo sa mga maliliit na bagay ulit. Pukusan natin yan. Si Arjo Atayde, ito si Jinggoy Estrada. Di ba? Magbalik tayo sa mga paisa-isa. Isa-isa lang ang focus. Hindi na yung pangmalakihan, yung pangkabuuan, pambuong Pilipinas. Yan yun. Yan yung papel ni Soto at saka ni Lacson. At ako, nahihiya ako sa inyo. Libiste, si Loren Legarda. Yung anak mo, naglalantad. Eh, yun lang ang kaya niya kasi yun lang siya congressman eh. Doon lang siya congressman eh. At mukhang yun lang ang kaya niya, alam niya talaga. Unlike nito ni Barsaga, maaga namulat to sa tatay niya na pambung kalawakan ng kaalaman. Okay. Ngayon, ito po, resulta niyan, sinisiraan na po si Barsaga na merong mga picture ng mga chiching. Sinisiraan na po siya kahit walang picture ni Duterte. Alam mo naman yung mga yan, no? Inuugnay talaga eh. Ayan, si Duterte, at saka kahit hindi magkasama sa picture, pinagtatabi lang, parang, magkasabot na sila. May sariling utak yung bata eh. Ang bilis mag-isip eh. Yan po ang tunghoy ng Soto at Lacson. Para sa mga specific na lang. Tapos, bahala na yung bahala na yung tinayo ni BBM. Eh, hindi nga ine-expect nyo ba na magiging tagapagligtas natin yung tao na naging dahilan ng malawakang korupsyon? Ipagpalagay nyo na. Ipagpalagay lang natin ha. Kunwari, hindi nagnakaw si Marcos. Kunwari, tapat talaga siya. Wala silang ninakaw yung pamilya nila. Ngayon. Kasi noon, undoubted na yan. Dami nilang kakaso eh. Ngayon, wala silang ninakaw ngayon. Pero, bakit lumaganap to? No? Bakit lumaganap tong nakawan na to? Dahil sa kapabayaan o mas angkop yung sinasabi ni BP Sara na hindi marunong magpresidente. Doon tayo napapahamak eh. Sa hindi marunong magpresidente. Okay, tapos pumasok to. Katulad dito, unahin na natin to yung kay Vince Dizon tsaka kay Mark Villar. Tingnan nyo sinabi ni Vince Dizon, kaibigan ko si Senator Mark Villar. Pero kung saan ito aabot, doon tayo pupunta. So, all along, akala ko, simula lang yung Bulacan, tapos sinunod niya yung Mindoro, tapos lalaktaw na po sila. Bulacan at Mindoro lang ang iimbestigahan at kakasuhan, balik na tayo sa Duterte ulit. Mark Villar, kanino bang DPWH Secretary si Mark Villar? Kay Duterte. Balik na naman tayo sa Duterte. Mag-expose na naman sila ng mga Duterte. Di ba? Ganon din po sa House of Representatives. Kita mo mga tanong nila kay Diskaya, bakit walang Duterte? Bakit wala nung panahon ni Duterte? Hindi nyo ba narinig yung sinabi ni BBM? Dito lang muna tayo kasi dito may nakawan eh. Magpakita muna kayo ng Ghost Project. Tignan nyo ang gusto nila. Iimbestigahan natin nung panahon ni Duterte. 10 years daw eh. 3 years plus 6 years ni Duterte. Almost 10 years na. Uling bahagi na lang kay Pinoy. 10 years daw yung iimbestigahan. Ang tanong, bakit? Bakit kayo mag-iimbestiga kung wala namang anomalya? Given yan, nag-imbestiga kayo ng Pogo, may anomalya sa Pogo. Nag-imbestiga kayo ng droga, may anomalya sa droga. Nag-imbestiga kayo ng AJK, sabi nyo may anomalya. Ang problema namin doon, yung sa Quadcom, pinagdugtong-dugtong nyo, gusto nyo ang pinuno ng lahat ng krimen si Duterte. Ngayon na naman, may anomalya ngayon, nagbabagsakan yung mga pinatayo ninyong flood control project.
patuloy na bumabaha kahit trilyon na ang flood control budget ni BBM, trilyon na po, no? patuloy kayong nagbabagsakan yung mga ginawa, yung iba hindi makita. Yun ang anomalya. Ang linaw Nasa harap nyo na, sabi ni Pulong. Bakit papunta na naman sa Duterte ang investigasyon? Kaya isang Barsaga lang, bakit sumikat tong Barsaga na to? Una, malinaw siya Alam niya gumamit ng social media, mayat maya, binobomba niya. Papakitaan ko po kayo ng sample ng mga pinupost niya. No? Eto sa totoo lang, magaling tong bata na to. Nakakabilib. Lahat tinahamon. At tama ang kanyang sinasabi. Bakit siya sumisikat ngayon kaysa kay Vico Soto? Lahat kay Vico Soto, nariyan na. Kagwapuhan, no? Magaling magpatakbo siguro. Hindi naman kasi ako taga-Pasig. Wala tayong naririnig na anomalya. Anong tawag natin dyan? Wala siyang corruption image, no? Unlike sa chewing niya. Merong Pepsi Paloma image. Siya wala. Walang dungis. Pero bakit siya dadaigin itong Barsaga? Si Barsaga, sinasabi niya yung mga gustong marinig ng mga Pilipino. Kala nyo may mangyayari pa dyan? Sabi lang ni Lacson tsaka ni Tito Soto, itutuloy nila. Para saan? Wala nga ang direksyon Yun yung problema natin ngayon sa Blue Ribbon Committee. Ano na ang direksyon? Mag-imbestiga lang na mag-imbestiga. Paramihin lang yung investigasyon. Paramihin lang yung mga personalidad. Wala na kaming interest dyan dahil natumbok na kagad Pangatlong araw pa lang ni Marcoleta, natumbok na agad May sabwatan sa DPWH, yung mga congressman, hindi kasama yung o walang kaalam-alam yung mga local Congressman, DPWH, at saka syempre, yung nagbibigay ng budget. Teka, contractor pala. Contractor, DPWH, tsaka yung mga gumawa ng budget. Sino po yung gumawa ng budget? Congressman at senador. Malinaw na yung direksyon Ngayon, saan na naman? Wala tayong palalagpasin. Ang dami sinabi po ni Lacson. Style yan na para mawalan tayo ng focus. Narinig nyo ba si Marcoleta na nag-press con? Kaya kita nyo, sa dami-dami ng sinabi ni ano yung nasa media ngayon. Wala na. Parang binugbog tayo sa daming impormasyon. Pero buti na lang merong isang Barsaga, no? Talagang siya talagang maliliwanagan Ito po yung mga at talagang direkta nananawagan siya. Tinutumbok niya kung sino dapat. Meron siyang hashtag, Philippines versus Romualdez. Nananawagan siya ng rally. Ang talino talaga nila. No permit, no rally. Tapos hindi sila magbibigay ng permit. Ito po, pag-amin niya, BBM Sara Unity ako dati. Malay ko ba na si Martin Romualdez ang uupong presidente? Ito po, mga kapatid, yung mga gusto nating marinig. Hashtag Philippines versus Romualdez. Tignan nyo, na-cancel raw ang big birthday party ni BBM bukas dahil ayaw niyan lumaki ang protesta. Natatakot na sila sa atin. Hashtag Philippines versus Romualdez. Inosente raw si DOJ Remulla. Teka lang, ba't ba tayo may Department of Justice? Wala namang hustisya dito. Tignan nyo. Lahat ng issue kaya niyang banatan sa loob ng isang araw. Tatamlay talaga. Kahit na, una, may naka-schedule na ba sa Lunes? Wala. Hindi ko alam. Huwag niyo sunugin ang House of Representatives bukas. May privilege speech pa ako sa Lunes. Aabangan natin tong privilege speech niya. Diba? Dati tuwing Lunes ang inaabangan natin yung Blue Ribbon.
Ngayon, ang Blue Ribbon, para na lang siyang isang committee na lang na walang nanonood. Walang may interest. May interest pa rin tayo kasi, siyempre, alam mo naman eh, paano nila didikdikin si Jinggoy Estrada. Ito po tignan po ninyo to. Tukoy na tukoy niya eh. Martin Romualdez ang problema ng Pilipinas. Martin Romualdez ang nagpapatakbo o ang presidente ng Pilipinas. Sino po ang magde-dare na ganyan? I fought against Martin knowing the consequences. Kaya ito si Barsaga. Etong si Barsaga. Dapat protect Barsaga tayo. A soldier doesn't go to war believing he will return home safely. He fights for his country no matter the cost. Grabe. Alam niya. Wala akong pake kahit ubusin ni Romualdez ang budget ko. Hindi mabibili ng pera ang hustisya. Ito ang maganda na sinabi niya. Kailangan nilang talagang taasan ng security ng Forbes Park. Diyan nakatira lahat ng magnanakaw. Tignan niyo po yung Forbes Park pinapakita po na kasi natatakot po yung mga bilyonaryo natin na matulad Etong problema ng mga bilyonaryo ngayon. Kabado sila. Baka tong mga nagsasagawa ng rally, maging inspirasyon. Nakita niyo po ba yung mga nananawagan ng rally ngayon? Hindi na po yung mga typical na leader na sila Ka Eric, sila Vic Rodriguez. Nakita niyo yung mga, hindi ko alam kung tama yung description ko, hip-hop, mga Triskelion. Ang tindi. Mga na to, mga fraternity na ng mga kabataan. Tapos, yung mga hip-hop, grupo-grupo ng mga hip-hop. Ewan ko kung tama yung wordings ko, mga gangsta na. Balik na sa, yung kabataan na uli ang mamumuno. Kasi, alam nyo, tama naman tayong mga may edad na. Hindi naman nagsawa na manawagan. Nariyan sila Ka Eric, sila Congressman Paras, sila Kaado. Kaya lang iba talaga yung pag mga ang mananawagan, mga kapwa nila kabataan na mag-rally kasi pang matandang rally. Pang matandang rally lang. Kaya yun talaga ang malaki, yung 21, Luneta. 21. Yung mga itsura ng mga nasa picture, may mga daladala. Parang Parang, anong tawag doon? Yung iba to. Parang yung, kasi hawa-hawa yan Alam nyo naman yung mga kabataan Tandaan po nyo, ano ba tawag doon sa mga kabataan na namuno sa Nepal? Mga kabataan po yun Mukhang eto si Mark Villar, si Congressman Kiko Barsaga. Ang katumbas nun na, dapat wala talagang kulay-kulay. One Piece rally sa Nepal at Indonesia. Correct. Yung mga itsura nila, di ba? Mga bata talaga to Gen Z ba tawag dyan? Gen Z. Kaya, alam mo naman, kahit nakikiuso lang, putya, nakikiuso nga tayo mga K-pop. Tignan nyo nga yung mga yung mga SB19 natin. Mas mukha pa silang Koreano kaysa sa mga Koreano. Kaya ako hindi ko rin maipagmalaki. Putya, anong itsura yan? Ginaya nyo lang yung mga Korea na, di ba? Eto magandang gayay. Kung kayong mga kabataan, ay gagayahin nyo yung ginagawa ng mga kabataan sa Nepal, siguro napundi na sila Alam nyo yung ikinagalit nitong mga kabataan na to, yung mga Nepo babies. Tayo nagagalit tayo kala Martin, etong mga to galit sa Nepo babies. Kasi, di ba? Sila kayod ng kayod, bata pa lang, nagtatrabaho na.
Tapos yung mga Nepo babies, putya. Protest planned all over Luzon, Visayas, and Mindanao. We will bring an end to this corrupt government. Saan ka nakakita ng congressman na nanawagan ng ganyan? Ito po ay mula lahat kay Congressman Kiko Barsaga. Kada minuto. Ayan ba yun, yung One Piece? Yung one Piece ba na bandera? Ito mga revelasyon niya. Si DPWH Vince Dizon, loyal rin yan kay Romualdez. Sa 2026, ang dami na namang mamamatay sa baha. Tapos siya naman ang magre-resign. Ito po ang pinakahamon. Kung kaya ni Senator Lacson, si Saldico, at Romualdez sa Blue Ribbon, Eddie Goods. Pag hindi, parehas lang sila ni Tito Soto. Okay. Diyan po tayo sa hamon na yan, no? Wala na pong iba eh. Hindi na po kayo po pwede. Ayaw ng mga tao yung tinatahak ninyo. Ang tinatahak ninyo, iimbestigahan nyo yung nagdaang administrasyon. Para Ito si Martin Pag-aksaya. Kita mo si Albi Benitez, kinwestiyon niya. Speaker ka? Bakit kami spokesperson? Hindi lang po isa. Dalawa pa. Akala ko ako lang nakapuna eh. Mabuti naman, may isa pang congressman na nakapuna. Bakit daw may spokesperson pa yung speaker? Grabe po. Hindi ko alam kung katamaran yan o pagpapakita ng power. Dinaig pa ni Martin Romualdez ang presidente ng Pilipinas. Sino spokes ng presidente? Wala. Nakiki-spokes lang po. Actually, Yusek si Anteclair, Yusek siya ng PCO. Tauhan ng PCO ang nagsasalita para kay BBM. Wala siyang personal spokes. Sino po ang spokes? Ilan po ang spokes ni BP Sara? Isa lang. Ilan po ang spokes ni Tito Soto? Wala. Ilan po ang spokes ni Martin? May Princess Abante na. Meron pang Ace Barbers ngayon. Lahat pa ng Young Guns, tagapagtanggol niya pa. Napakarami naman nagtatanggol sa iyo. Ang pinapakita mo ba? Pinapakita mo ba na ikaw talaga ay napakamakapangyarihan? Maaring konti lang ang pasweldo mo dyan kay Ace Barbers. Pero halimbawa na lang. Hindi naman kayo maniniwala siguro. Halimbawa, yung sweldo ni Barbers bilang spokesperson ay katumbas ng teacher 1. O isang teacher na lang ang katumbas. Kayo po papiliin. Sinong dapat i-hire? Tagapagsalita? Another spokesperson? O isang teacher na lang? Hindi naman ako naniniwala na ganyan lang kaliit sweldo niyan. Opo, sinisilip namin kahit na kahit na maliit kasi ganyan na nga ang pangyayari. Ano po yung ron? Saan ba manggagaling yan? Ito po yan, ha? Pag hindi po yan galing sa kaban ng bayan, siyempre, pag galing yan sa kaban ng bayan, magagalit tayo. Lalo na kayo magalit kung hindi yan nag-spokesperson siya. Tapos hindi naman pala natin pasweldo. Kaninong pasweldo? Sa bulsa lang? Ba? Mas delikado yun. Kaya, eto, binabalik tayo ni Congressman Kiko Barsaga. Kayong mga senador na bumaliktad at binoto nyo to si Tito Soto, alam naman namin na ngayon, nakita, ilang araw pa lang, wala pang 1 linggo si Tito Soto. Alam nyo na agad. Isang tawag lang ni Martin, kaya nang baguhin yung mga sitwasyon. Bakit hindi niya pinirmahan yung Diskaya bilang whistleblower? Sabi ni DOJ, ibalik daw muna yung Kunwari siya nagsalita. Nakita na natin yan eh. Si DOJ Remulla nagsabi niyan eh.
Kaya focus po tayo. Maganda po itong sinasabi ni Barsaga. Kaya mo ba si Saldico at saka si Romualdez? Kung hindi mo kaya, isa ka ring takot, sabi ni Kiko Barsaga. Alam mo, alam ko, pinangangalagaan ni Senator Ping Lacson yung aura niya na ano siya, 'di ba? Yung talagang pareho pala kayo taga Cavite niyan. Hindi po amin 'yan, ha. Senator Lacson, ha. Hindi ko po sinasabi na takot ka. Si Kiko Barsaga po na kapwa mo taga Cavite ang nagsasabi na takot ka. Ang dami palang mga Cavite na ano, no? Cavite ano pala tayo ngayon, no? Cavite rin yung magkapatid na Remulla, 'di ba? Yan ba yan? One Piece Boss Buzz is an anime series. Alam ko yung One Piece na anime. Turns out to be global movement dahil sa nangyayari sa gobyerno ng bawat bansa, which is corruption ang nananaig. Hindi, bakit po One Piece? Anti-corruption by One Piece. Hindi ba? Alam ko mga, ano yun, di ba? Di ba mga, ano yun? Mga magnanakaw yung One Piece. Tama ba ako? Baka si Luffy naman. Hindi kasi ako nanonood eh. Okay. Alam niyo po, pirata. Mga pirata sila, di ba? Oh. Anong connection nun ng rally? Anong connection po nun sa global movement ng protesta? Kung pirata sila. Hindi ko makunik kasi kung bakit may temang anti-corruption yun. Tapos yun yung pinanunood ng mga Gen Z. Ang nag-develop na pala sa mga Gen Z, ang nag-develop na sa utak ng mga Gen Z, yung mga pinanunood nila, hindi po mga politiko. Freedom, ibig sabihin ng flag. Etong flag na to na mga may bungo, na nakatawa, ayan. Yun pala. Ngayon, now I know kung bakit may mga bandila na ganyan. Yan yata yung mga... Kita nyo, ha? Talagang kabataan talagang sa rally. Pag yung mga kabataan na, yan talaga, dadami yan. Kasi parang happening sa kanila, di ba? Punta tayo, punta. Lahat ng matatapa. Delikado po yan. Delikado po yan. Pag may mga bata na yan na mga gangsta na. Puta, libangan naman. Hindi ko po alam ang culture nyo, pasensya na. Pero tama po yan, no? Kaysa yung lahat ng energy nyo ng mga kabataan, ang mga energy nila nauubos sa sigaan, no? Tama yan na dyan talaga yung energy nyo na maghanap kayo ng maganda para sa bansa natin. Magamit nyo yung youthful energy nyo sa pakikipaglaban-laban sa korupsyon, no? Okay ako riyan.